Hello mga ka-London! Loan dito, loan doon, panibagong araw, panibagong online loan application na naman ang ating pag-uusapan at re-review dito. Tara, samahan niyo akong alamin kung ito na ba ang magiging solusyon sa pera problema natin. Kung bago ka lang sa channel na ito, ay huwag mo kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod pa nating mga videos. Android user ka ba? Ito na ang online loan application na hinihintay mong i-review ko dahil ito ay mada-download sa Google Play Store. Kaya naman kung Android user ka, panoorin ang video na to hanggang dulo at baka ito na ang matagal mo nang hinihintay na online loan application na baka sakaling makatulong sa'yo sa oras ng kagipitan. At sa kanyang ads nga ay nagpapaloan daw ito ng up to 40,000 pesos para sa first-time user at ito nga ay may loan term na up to 121 days. Sa dami nga ng ating mga gastusin araw-araw, madalas nga ay hindi sumasapat ang ating budget. Kaya naman dumalapit at naghahanap tayo ng mga online loan application na pwede nga nating mautangan. At kung hindi ka nga na-approve, dito sa ating channel ay namimigay tayo ng instant GCash giveaway sa masuwerteng mapipili. Ano nga lang bang dapat mong gawin? I-like lang ating video, mag-comment sa comment section dahil dyan ko tinitignan at chinecheck kung sino ba ang masuwerteng mananalo. Ano pang hinihintay mo? I-like na ang ating video at mag-comment na sa comment section para sa tsansang manalo. At balikan na nga agad natin etong ang nire-review nating bagong online loan application na pwede sa mga Android users at mada-download sa Google Play Store. Ito nga ay walang iba kundi si MoneyPera Credit Cash Loan. Ito ay under ng Best Friend Lending Corporation. Ito ngayon ay kasalukuyang mayroong 4.7 na ratings na napaka-taas. Pero syempre, hindi nga yan assurance para masabi natin na legit ang isang online loan application. So ano ba i-check natin para masabi natin ulit na legit ito? Yung ibinibigay nitong credit limit, kung mataas ba? Ano ba yung mga mababawas? May mababawas ba dyan sa ating paglulunan na OLA? At syempre yung kanyang loan term. Dahil kaya nga tayo nangungutang, ay kapos tayo at wala naman tayong agad-agad na ibabayad dyan. At dito nga ay pwede ka mag-loan basta ikaw ay 18 years old and above. So dito nga pinapakita sa kanyang ads na ito daw ay safe and reliable data management. Ito din daw ay mayroong 24/7 considerate service, integrity and mutual benefit partnership. At mag-login na nga agad tayo dito. So syempre kailangan natin ilagay yung ating active phone number para makapag-send sila sa atin ng verification code. At pagka-login ko nga dito is nabago na agad yung amount which is 65,000 na daw. So from 40,000, mas tumaas pa nga, naging 65,000 na yung ibinibigay niya sa ating credit limit. Pero syempre, kung hindi tayo bago sa online loan application na ganito, alam natin na hindi naman ganito kataas ibibigay sa ating credit limit dahil marami na rin naman tayo na-encounter na OLA na tumataas yung credit limit tapos ang ending hindi rin naman ganon yung ibibigay sa ating credit limit. At ito nga hindi naman nabago yung kanyang loan term 121 days at meron siyang 0.05% per day na interest. At i-click na nga natin dyan yung apply. So dito nga, ito yung mga ID na recommended dito sa OLA na ito. So, pwede ang driving license, PRC, SSS, pwede rin ang passport, postal ID at UMID. At kung wala ka pa nga nitong mga recommended ID, meron din silang other options. Pwede din dito ang PIN, pwede rin ang voter's ID, national ID, pag-ibig at health card. And after nga dyan is pipilapan lang natin itong mga to, personal information, kasamang education, marital status, number of credit cards, kung wala, 0 lang yan, email, kasama din ang gender at ang ating address. At next nga yung work information, so kasama ang company name, company address, address details, company phone number, mag-ingat lang sa pagbibigay ng ating company phone number, profession pipili lang, work experience, monthly salary at payday kung kailan ka sumasahod. At dito naman sa emergency contact or yung contact reference na tinatawag natin, dito kailangan natin makapagbigay ng 5. So marami-rami yan. Kaya naman pakaisipin mo mabuti kung sino ba talaga ang ilalagay mo as contact reference. Kasi nga, once na hindi tayo makontak ng mga agent ng OLA, ang susunod nilang tatawagan ay yung mga binigay nating contact reference. Kaya naman pag-isipan nating mabuti para at least kung tawagan man sila, ay hindi nakakahiya or hindi, at least alam nila na ginamit natin sila as contact reference sa ating paglo-loan.
And dito naman sa payment account information or kung saan ba natin ma-receive at babayaran yung ilo-loan nating amount. So, pwede pa rin dito ang bank at e-wallet. So, sa e-wallet, ito lang yung mga pwede. Pwede ang Coins, GCash, GrabPay, Lazada PH, at PayMaya. So, yun yung mga pwede natin gamitin. So, karaniwan naman ako, ang ginagamit ko lang naman dito is GCash. And after nga nating ma-provide lahat ng mga information na kailangan sa ating application, dito na agad tayo sa pinaka-exciting part ng ating review, ang ating loan details at kung magkano ba ang ibinigay sa ating credit limit nito ni MoneyPera. So dito nga kay MoneyPera, ang ibinigay sa ating credit limit ay hindi 40,000, hindi rin 65,000, pero meron siyang tatlong pagpipilian dito. So merong 5,000, 6,000 at 7,000 na pwedeng umabot ng up to almost 1 month yung pagbabayad. So check natin kung ano ba yung loan details na itong 5,000, 6,000 at 7,000. At kung makikita nga natin, meron silang ditong 2 periods, 3 periods, at 4 periods. So yung 2 periods na yon ay 5,000 ang amount, yung 3 periods, 6,000, at yung 4 periods ay 7,000. So, etong 2 periods na to, kung mapapansin nyo, 5,000 itong ibinigay na credit limit na to. Pero eto yung nakalagay, nahahati sa dalawa yung pagbabayad. Pero yung unang pagbabayad is babayaran mo na agad yung 4,950 pesos plus may interest siya na 700 pesos. So, yung pangalawang pagbabayad is 50 pesos na lang. So, ibig sabihin, etong 2 periods na to, nahati nga sa dalawa, pero halos babayaran mo na ng buo yung 5,000 pesos sa unang pagbabayad pa lang, plus of course, yung kanyang interest na 700 pesos. At kung ito namang 3 periods yung babayaran natin, so dito, yung 6,000 pesos na amount na ibibigay sa ating credit limit, meron siya nakalagay dito ng pagbabayad, mahati daw sa 3. So yung unang pagbabayad natin, after 6 days lang, magbabayad na tayo ng 2,970 pesos plus pa yung interest na 840 pesos. So, after 6 days, yung pangalawang pagbabayad, ganun pa rin, magbabayad ulit tayo ng 2,970 pesos plus yung interest na 840 pesos. At yung kanyang huling pagbabayad, yung ikatlong pagbabayad niya is magbabayad na lang tayo ng 60 pesos. And kung pipili naman natin yung 4 periods or yung 7,000 pesos, sumahati siya sa 4 na pagbabayad. So dito nga yung unang pagbabayad natin na 6 days pa lang is babayaran na natin yung 2,310 pesos plus meron pa siyang interest na 980 pesos. So pagkatapos nun, after 6 days na naman is magbabayad na naman tayo ng 2,310 pesos plus yung interest ulit na 980 pesos. And after 6 days, magbabayad na naman tayo ng 2,310 pesos plus yung interest niya na 980 pesos. At yung pang-apat na pagbabayad is magbabayad na lang tayo ng 70 pesos. So yun yung sinasabi ko sa inyo na meron siyang tatlong binibigay na periods, which is 2 periods for 5,000, 3 periods for 6,000, at 4 periods for 7,000. At yun nga yung kabuang ino-offer or loan details netong si MoneyPera. So kung mapapansin natin, nahati-hati siya, pero halos 1 month lang yung pinakamahabang loan term na ibinigay niya sa atin. And kung mapapansin din natin, medyo mataas yung kanyang interest na ipinapatong dun sa amount na nare-receive natin. So syempre, ang purpose lang ng ating loan is bigyan kayo ng idea kung magkano bang ino-offer, magkano ang mababawas or yung interest nito at yung kanyang loan term kung gaano kahaba. Ang desisyon ay nasa sa inyo pa rin kung gusto nyo pa rin ituloy yung paglo-loan dito kay MoneyPera. So yun na nga po, hanggang dito na lang muna ang ating review ngayong araw. Hanggang sa muli mga ka-London! Bye-bye!